Blessed morning everyone! Kamusta na po kayo? Saan man po kayong dako ng bansa o mundo naroon, pagbati po mula po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. We worship the Lord and we thank the Lord for the opportunity sa ating daily morning devotion. Si Jesus ay kasama. Ako po muli ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama tuwing Lunes ng umaga at inyong pong devotional leader for today. Our topic for this morning is the blessing of giving. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan ng ating Panginoon sa awiting ito. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. The Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. Yes, Lord. 10,000 years and then forevermore. We worship You, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before,
worship you, Lord Jesus. Praise God! Sa awitin na ating narinig, purihin po ang Diyos. At sa umagang ito, mga kapatid, atin pong minsang panghilingin ang presensya ng Diyos sa ating pong panimulang panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, muli po kami nagsusumamo, lumalapit sa inyong presensya, humihingi, Panginoon, ng gabay, ng kapangyarihan, at ng pangungusap ng banal mong Espiritu. Malaya po kayong kumilos sa amin, Panginoon, maging sa lahat ng mga anak mo na nag-worship, nakikinig, nagde-devotion sa kanilang mga tahanan at kung saan man sila naroon. Patuloy kang mangusap at manguna sa amin sa umagang ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Our topic for this morning is the blessing of giving. Giving to others bring incredible pleasure, and an inward joy comes when we have reached out and help others. Maging ito man ay regalo o simpleng pagtulong sa ating kapwa. Church, it is the Christianity in action. Jesus Christ had something to say about giving to others. At ito po'y ating matatagpuan sa Mateo, Kabanatang 25, talatang 35 hanggang 40. Ito po ang sinasabi. Ito ay sapagkat ako'y nagutom ako at binigyan niyo ako ng makakain. Nauhaw ako at binigyan niyo ako ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at dinamitan ninyo. Nagkasakit ako at ako'y inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako'y inyong pinuntahan. Sasagot naman ang matuwid sa kanila, Panginoon, kailan ka naming nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauhaw, binigyan ng maiinom? Kailan ka naming nakitang taga-ibang bayan at patuloy kang naging hubad at dinamitan ka namin? Kailan ka naming nakitang nagkasakit o nabilanggo at dumalaw kami sa iyo? Sasagot ang hari sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginagawa ninyo sa isa sa pinakamaliit sa kapatid ko, ginawa nyo ito sa akin. Church, God call us to loving service. Ang paglilingkod sa iba ay isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Kristiyano. Ito po ang tinuro ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga tagasunod na nagmamahal, na maglingkod sa iba, at ang kanyang buhay ay nagsisilbing halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod na may habag at pagpapakumbaba. Ang isang paraan po, mga kapatid, para maisagawa ng mga Kristiyano ang pagtutulong ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay, paglilingkod sa ating kapwa at sa ating komunidad. Sa verse 14, sasagot ang hari, referring to our Lord Jesus Christ, our God. Sa kanila, ang katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginagawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa nyo ito sa akin. Alam nyo, mga kapatid, ang pagmamahal at paglilingkod natin sa kapwa ay nag-aalok ng pagkakataon na magkaroon ng positibong epekto sa buhay ng iba habang pinapakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa mundo. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, tutuklasan po natin ang pagpapala ng pagbibigay. Ang ilang halimbawa ay pagbibigay sa kapwa at kung papaano pinapakita ng mga ito ang puso ng ating Panginoong Jesucristo. The scriptures in the Bible talk about giving. They instruct us how to give, when to give, where to give, why to give, and what to give. Church, be a good steward. Ang pagbibigay ay masaya, ang pagbibigay ay kapaki-pakinabik sa ating puso. Patuloy tayo na magbigay at maglingkod at nawa masumpungan tayo ng Diyos. At kanyang sasabihin sa darating ng panahon sa atin. In Matthew chapter 25 verse 21, ito po ang sinasabi, His masters replied, Well done, my good and faithful servant. You are being faithful with a few things. I will put you in charge in many things. Come and share your master's happiness. Only true servants of God are to be welcome in the kingdom. Ito ay dahil ang Panginoon natin ay sinusundan natin, ay dumating. Hindi upang maglingkod, kundi upang maglingkod sa iba. Ang tunay na lingkod ay tapat sa maliit na bagay. Siya ay mapagkakatiwalaan sa kakukunting tungkulin at ito'y umuunlad upang maging mabuting katiwala sa mas malaking tungkulin. Ang reward sa ganitong paglilingkod, mga kapatid, ay pagtanggap ng kagalakan sa puso ng biyaya at pagbibigay at pagbabalik sa Diyos
at paglilingkod sa ating kapwa. Kaya ang aking dalangin, mga kapatid, sa umagang ito, patuloy tayong maglingkod tulad ng ating Panginoong Hesus, na patuloy na tanggapin ang kagalakan kasama ang ating Diyos. Sa Lumang Tipan, mababasa din po natin sa unang Kronika, kabanatang 29, talatang 11 hanggang 14. Makapangyarihan kayo at kagalang-galang, dakila at kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay ay nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari, o Panginoon, at higit kayo sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo at napakataas at nagbibigay ng kapangyarihan sa sinuman. Ngayon, o aming Diyos, pinasapasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Pero sino po ba ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng umaapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at binabalik lamang namin sa iyo ang ibinigay nyo sa amin. You know, church, this the prayer of David reflects the heart of a humble servant. He acknowledges that everything in heaven and earth belongs to God. He recognized God as a head and the ruler of everything, the giver of wealth and honor. God give us things we may use, but ultimately everything belongs to God. Kaya dito, mga kapatid, lagi po nating tatandaan, binigay, pinahiram, at pinagkatiwala po ng Diyos ang lahat ng meron tayo. Kaya dapat po natin ibalik na may pasasalamat sa Kanya. The steward understands the total dependence on God and gives generously to the Lord, simply from understanding that everything comes from Him. Another one, give your time, mga kapatid. Your personal time is very valuable. We know that. Sa panahon natin na punong-puno ng kaabalahan, kailangan po natin ibahagi po ang ating oras sa iba. You know, church, in our busy world of work, children, family, school, church, and that like our time might be the hardest things to give. Yet, it is probably the most precious commodity we have. You know, church, after all, our time on earth is short-lived, and we have only so much allotted to us. What we don't use wisely is gone forever. Kaya mga kapatid, when you give your time to others, they value it strongly. Minsan akala po natin, kulang po ang ating oras sa iba. Pero alam niyo po, ito po'y makapagpapasaya sa ating mga mahal sa buhay. Hindi lamang po pera o material na bagay, magi ang ating oras. Bukod po dito, ang ating pagbibigay sa atin ng oras upang tayo po ay patuloy na lumakas para po ang buhay sa ating mga mahal sa buhay. Kaya ang aking panalangin, pahalagaan po natin ito. Bigyan po natin sila ng oras. Kung merong pagkakataon at oras, bigyan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Mabilis pong lumilipas ang oras. Kaya I pray, give your time. One of the God's greatest gift is time, mga kapatid. Time is our tool. It is the wonderful gift. You can give this to give to others. You know, church, when you give to others, you make a difference in their lives. Often you give them hope and encouragement they cannot find anywhere else. Yes, mga kapatid, pag-asa na malaman nila sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng oras ng buhay mo, mahal pala sila ng Panginoon. Kaya dito, according to our Methodist founder na si John Wesley, do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, in all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Kaya mga kapatid, ang ating pagbibigay at pagbabalik sa loob sa Panginoon ay isang magandang bagay na hindi natin nagagawa minsan ng tapat. Upang tayo po'y makihalahok sa pagbibigay na gawa ng biyaya, ang biyaya po ng Diyos ay kikilos sa ating puso at makapagbibigay sa ibang tao. Kaya ang aking prayers, kapag naranasan natin ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, hindi nagiging hadlang nawa ang ating kalagayan upang makapagbigay sa iba.
Inuulit ko po, hindi po nawa maging hadlang ang ating kalagayan. Masaya at nagiging bukas tayo palad sa pagbibigay sa ibang tao. At nakapagbibigay tayo ng sigla at nakapagbibigay tayo minsan sa mga kapatid natin ng ligaya sa kanilang mga puso. Kaya dito, ang biyaya ng Diyos ay pinalaya tayo sa ating sarili upang maging bukas palad sa pagbibigay. Ang aking panalangin, nagiging huwaran natin ang ating Panginoong Hesus sa pagbibigay sapagkat binigay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin. Namatay po ang ating Panginoon sa lahat upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya dito mga kapatid, hindi tayo inuutusan upang magbigay, kundi itinuturo sa atin ang pagbibigay na nagpapakita ng ating pag-ibig kay Kristo. Pag-ibig sa manggagawa ng Diyos, sa mga nagmimisteryo, sa lahat ng mga tao, pag-ibig sa mga taong may pangangailangan na kaya nating tulungan, tugunan. Kaya mga kapatid, iniwan ni Kristo ang kanyang kaharian upang maging likod. Inuulit ko po, iniwan po ng ating Panginoon ang kanyang kaharian upang siya po ay maging lingkod. Naging mahirap siya sa kabila ng kanyang pagiging mayaman. Siya po ay Diyos at makapangyarihan. Kaya dito mga kapatid, bakit niya ito ginawa? Ginawa niya ito para sa atin, para sa iyo at para sa atin, upang maging mayaman tayo, upang maging tagapagmana tayo ng kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito ang aking tanong, gaano mo kamahal ang ating Panginoong Jesucristo? Nakikita po ba natin ito sa ating buhay at sa ating pagbibigay? Nakikita po ba ito mga kapatid? Kaya ang aking dalangin mga kapatid, ang mensaheng ito ay maging paalaala po sa atin na patuloy tayong mag-manage sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos bilang kanyang mga anak. Purihin ng Diyos sa buhay mo, and this is the challenge to each and every one of us this morning. Again, our topic for this morning, the blessing of giving. Minsan pa, tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Lord, I pray sa umagang ito, O Diyos, sa mga narinig namin mensahe, dalangin namin, Lord, na patuloy po ito maging hamon sa amin. Tumugon po kami, Panginoon, sa panawagan mo. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin, lagi mo kaming pinagpapala. Lagi po namin nararanasan ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, ang lahat ng mga blessings na patuloy mong binibigay sa amin. Salamat po, O Diyos, at ang aming panalangin, ito po'y aming maibahagi sa iba. Purihin ka, O Diyos. Muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsama sa umagang ito. At sa umagang ito, si Jesus ay kasama natin, daily morning devotion. And shout out po mga kapatid sa lahat ng mga kapatid natin na merong kaarawan at anibersaryo ng kasal. Purihin po ang Diyos. Hallelujah! Praise God po sa iyong buhay. Ang aking panalangin, patuloy kayong gamitin at pagpalain ng Diyos. Muli mga kapatid, see you next Monday and every day. If kayo po ay na-bless dito, feel free po na to share this or tag with your friend. And don't forget mga kapatid to subscribe to our Nax UMC PH. And plus, hit the notification bell and be notified when we post a new videos. Ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos. Purihin po ang Panginoon. God bless everyone. Amen. God bless po!